mga kababayan mga sir, this is John, the Filipino German. Pick up po. Ang phone code sa today is July 30, 2026 at tayo ngayon ay dito sa may SMS 1 Residence. Dito yan sa may Aurora Boulevard, Dunya Imelda Velasquez City. At dadalhin po natin sa may Meridian Tower. The Meridian Tower, 9th Avenue Bonifacio Global City. Sa Taguig pala to, KJC. Ako po, traffic. Okay, so disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sa kasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao. Hello, good afternoon. Sir Mikey po. Yes, sir. Oh.
mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si India Cortez. Bawat semento puso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat puso, itandaan natin yan. Kagabi nyo kami itusaping hindi dapat palampasin. Yan tayo sa BGMM, Radio Patrol, 630, at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Kayo din sa Signal TV, Channel 21. Ako, Inject Catanyones, tuwag. Mga basta. Noong gabi, ang tangkang pang-hold up sa isang bigasan sa Davao del Norte matapos pumalag ang tindero nito. May umaarangkadang balita, si Lorraine Egonia. Nakuna ng CCTV footage ang tangkang pang-hold up sa isang bigasan sa Kabaliw ng Panabo City, Davao del Norte, alas 6:55 ng gabi nitong Linggo, Hulyo 26. Ang biktima ay kinilalang si Ramil Eliseo na siya rin mag-isang nagbantay ng mga oras na yun sa kanilang tindahan. Makikita sa video ang pagpasok ng isang lalaking naka-jacket na itim at naka-hoodie. Sa isang anggulo ng CCTV, makikitang tinutukan na pala nito ng baril ang may-ari ng tindahan. Nang makatsyempo ang biktima, itinulak niyang hold-upper at saka sumigaw. Nagpanggulo pa ang dalawa hanggang sa makarating sila sa labas ng tindahan at matumba. Doon na rin nakatakbo palayo ang kawatan. Sinubukan pa niya nga paputukan ng baril si Eliseo, ngunit hindi ito nakaputok. Pagdating niya dito, biglang bumunot ng baril. At saka, tinutukan ako dito sa giliran. Sabi niya, hold up dito. Nagtamo ng galos sa tuhod at kamay ang biktima. Maging ang kanyang batok ay nagkagalos din matapos hampas din ang baril ng suspect. Kinumpirma din ni Eliseo na hindi niya kilala ang suspect dahil na nakamask pa ito. Salungat sa una nang lumabas sa balita na customer niya umano ito. Bagamat takot siya na baka balikan ng suspect, kailangan niya pa rin magtinda para sa kanyang pamilya. Minsan may kawa, minsan pero yung na lang, iwasan niya sa lang natin. Hiling niya sanang mahuli na ito upang hindi na makabiktima pa ng iba. Mula dito sa Davao, iniikot niya ng Pure TV News. Nagsaservisyo para sa Pilipino. Tinggog ang dalawang lalaki sa entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Pasay City matapos magbenta ng peking contest. Ayon sa kanilang biktima, kinumpinsi sila ng mga suspect na bilhin ng nasa 7 kilong ginto. Pero nang ipasuri nila, doon na napag-alaman na peke pala ang mga ito. Agad silang nagsumbong sa mga pulis at isinasa ang entrapment operation. Naharap ang mga suspects sa kasong pagkakaba. Tatlong pamilya ng mga estudyanteng namatay sa mass shooting Ang kapal na sa mukha. San Jose National High School sa Tacloban. Yan ang umaarangkadang balita ni Don Chu. Alam ngayon. Hindi na mangungupahan ang pamilya ni Erbea Fabian. Binigyan kasi sila ng housing unit ng lokal na pamahalaan ng Tacloban at ng National Housing Authority. Si Erbea ang ina ni Lawrence, isa sa mga namatay sa San Jose National High School mass shooting noong June 22. Maraming salamat po sa pamahay na to. Ay paano po, may masasabi namin may sarili na po kaming bahay na pinagkaloob po ng gobyerno. Kahit nagdadalamhati, naiibsan daw ang lungkot ng pamilya ng mga biktima dahil sa mga natanggap na tulong mula sa gobyerno. Miningaw ako doon sa akong anak. Waray ko dadlaw nga diri ako nagtuto. Labi na ko naga. Waray na ako turokawon para magkuhan ma-eskwela. Waray na. Diri may namong ginaaro pero ginhatag pa din nila. Damo po nga salamat. Damo po nga salamat. Ang era po ginataga-amon na balay. Aabot sa 50 square meters ang kabuuang lawak ng bahay kasama na ang bakuran at wasad nito.
Nangako rin ang Tacloban City Government na magbibigay sila ng iba pang pangangailangan ng pamilya ng mga inasawi. Sa huli, hustisya pa rin ang panawagan ng pamilya ng mga biktima. Mula sa Tacloban, ito si Don Leandro Chu ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sa ibang balita, kaliwat kanan pa rin ang water interruption sa ilang bayan sa Bulacan dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Sa kabila yan ng sunod-sunod na mga pagulan. Live mula sa San Jose del Monte, Bulacan, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM. Alam mo, Jake, itong mga nakarang araw, talaga namang malalakas na ulan yung naranasan natin dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa mga karating pa nitong mga lugar, especially sa NCR, binahaba nga yung ilang lugar. Pero dito nga sa Bulacan, blessing yan dahil kahit papano, umangat yung level ng tubig ng Angat Dam ng halos sa higit 3 metro. Pero kahit na ganon, ay mababa pa rin o nasa critical level pa rin ang Angat Dam at ang epekto nga nito ay permisyo dito sa mga sineservisyohan ng ilang mga water services dito sa Bulacan at sa NCR. Yan, yung mga putik na yan. Sa video na pinost online ni Tihanyo Timpol Daboy, kita na ang paglitaw ng mga putik sa gilid ng Angat Dam. Bitak-bitak at tuyo na ang itsura nito. Dulot pa rin ng tindi ng init. Tanaw rin ang pagbaba ng tubig sa malayuan. Umulan man itong mga nakarang araw dahil sa low pressure area. Hindi pa rin ito sapat para tuluyang umangat ang level ng tubig sa Angat Dam. Ngayong araw, nasa 154.83 meters ang water level ng Angat Dam. Mas mataas lang ng bahagya kumpara kahapon na 150.85 meters. Pero mas mababa pa rin yan sa critical level na 160 meters at sa normal operating level nito na nasa 180 meters. Umuulan naman siya araw-araw eh, kaya lang hindi siya sapat para umangat yung elevation. Hindi naman kasi kalakasan, mga light rains lang kasi yung mga ulan, yung mga nararanasan doon sa watershed na hanggat. Minsan moderate, minsan light rains, kaya tapos hindi naman tuloy-tuloy. Kung hindi umano magtutuloy-tuloy ang pag-ulan, posibleng sumansan pa ang level ng tubig sa Angat. Ang Ipodam naman nakatabi lang ng Angat Dam, may pagbaba rin ng level ng tubig na nasa 100.77 meters lang. Ang normal high water level ng dam ay nasa 101.10 meters. Ramdam na ang epekto nito sa ilang bayan at syudad sa Bulacan. Sa San Jose del Monte, kaliwat kanan na ang water interruption. Ayon sa SJDM-LGU at Metro Pacific Water, ang water source mula sa Angat ang dahilan nito. Sa barangay nga nila William, halos isang buwan nang paudlot-udlot ang tubig. Kaya ang nangyayari, dahil kami mga senior na bumili sana kami na automatic washing machine, hindi na namin magamit, ortoman. Ang aming heater, pag mag-CR ka, iikipin mo rin ka na dito sa loob. Eh ito, kamulayan, nadapa na ako sa iikip. Yan, na ako. Kahit ang mga negosyo, umaabot na rin sa epekto ng krisis sa tubig. Mahirap sir. Saka nabibitin yung mga gano'n magagalit sa ibang customer dahil wala kang deliver na tubig. Talaga kami, huwi na lang kami. Sabi ng lokal na pamahalaan, may mga rasyon ng tubig sa mga barangay pero nakaschedule ito. Sa pamano, sa mga solusyon na nakita nila ay ang mga deep well o balon sa iba't ibang parte ng lungsod. Buksan natin, kasi dati walang water district. Ang source ng tubig ng San Jose del Monte ay deep well, balon. So lahat yan, halos lahat ng barangay may deep well eh. Kanya lang, pinaklose yan dahil nga bawal. Diba? Pero ngayon, dahil may tubig ang mga balon, ang pinapakiusap namin sa bawat residente, share. Kung meron kang balon, i-extend mo yung tubig na meron ka. Next, sabi ng Metro Pacific, pati na rin ng SJD at LGU, ay
bukod nga dito sa naging problema ng paglipat ng Prime Water to Metro Pacific dun sa operations ng kanilang water supply, ay ito nga rin, itong problema ng water source naman dito sa Angat Dam, dahil nga talagang pababa ng pababa, at ang ginagawa nila ay nagtitipid na rin para hindi maubos agad yung mga supply ng tubig. At panalangin nga nila, sana ipakasama ang panahon at magtuloy-tuloy itong pag-ulan para naman kahit papano ay tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam. JM, no, ang tanong ko lang, ano to, bali may oras na kung anong oras may tubig, supply ng tubig dyan sa lugar na yan, tsaka paano yung sharing na kanina sinasabi, kung may balon, paano maging sistema nun? Jack, actually yung sistema nung sharing nung balon o nung deep well, ang gagawin nga nila, bubuksan daw ng mga residente yung kanilang mga balon, kasi sinabi nga ng San Jose del Monte LGU na meron naman daw talagang mga balon dito sa mga barangay, at kung sakali mang pwedeng magamit ito, ang gagawin ay pwedeng doon umigit yung mga kalapit nilang mga bahay, mga residente, para kahit papano ay mabigyan sila ng tubig. Ngayon nga medyo kapos nito, nasa crisis nga itong San Jose del Monte pagdating sa tubig. Pagdating dun sa scheduling, Jack, tama ka dyan, meron talagang set 1 or set B ang ginagawa nila. Kunyari, itong lugar ng barangay Kaitian ay walang tubig ngayon, bukas naman ay magkakaroon sila. So ganun ang scheduling na ginagawa nila. Ganun din sa Pagarason, kung wala kang tubig ngayong araw na to, dun pupunta yung mga barangay para irasyonan ng tubig itong mga residente. Kung meron kang tubig, walang rasyon na darating sa iyong araw ngayon, Jack. Okay, sige, maraming salamat, JM Pineda. Tutol ang Meralco sa plano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin ang system loss charge na sinisingil sa mga consumer. Para naman sa NASECO, dapat i-audit ang Meralco para malaman kung gaano nga ba kalaki ang magiging epekto nito sa kanila. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Umalma si Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinan sa panukalang alisin ang system loss charge sa mga consumer. Aniya, mahihirapan di lang ang Meralco kundi ang buong power industry na tangin ito dahil aabuti ng bilyong-bilyong piso ang kabuuan ng system loss charge. Sabi ng National Association of Electricity Consumers for Reforms, dapat i-audit ang Meralco tungkol dito. Alam naman natin na malaki ang nakikinikita ng Meralco ayon sa kanilang mga bayad. Diba nagbayad sila na nung nakaraang taon, sila yung ng 51 billion. Kailangan talagang buksan ng libro at malaman natin kung tatanggalin natin yung service, magkano ang maibabawas sa kanilang kita. Kung ito talaga ay malulugi o kikita pa rin. Pero sabi naman rin sa ekonomista, dapat din pag-aralan ang system loss ng mga electric cooperatives. Ang problema hindi sa Meralco kasi based on their actual system loss na nag-meet na yung standard yun. At pero ang real problem sa electric cooperatives, meron tayo 121 electric cooperatives. Napakarami yan. Umaabot kasi sa 12 hanggang 16% ang system loss ng mga kooperatiba na dapat ay kontrolado lang sa 8%. Mas malaki ito kumpara sa Meralco. Pinangangasiwaan ng mga co-op ng National Electrification Administration na binabayaran din ang buwis ng taong bayan. Alam mo, may relief ka na, may maibsan na yung ano mo, pero ang magpapatan niya, kung hindi mangyayari ang tunay na reform, yung mga taxpayer din katulad natin. Umaasa ang mga eksperto na masinsinan itong mapag-aaralan ng Energy Regulatory Commission. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino. Target ng Kamara na maipasa agad ang mga panukalang magpapababa sa singil sa kuryente at magbibigay ng tax relief sa milyong-milyong manggagawang Pilipino. Yan ang umarangkadang balita ni Mai Ocampo. Mas malaking take-home pay para sa mga manggagawa. Ito ang layunin ng panukalang inihain ni House Speaker Bogie D at House Majority Leader Sandro Marcos na magtataas sa 350,000 pesos ng taunang tax-free income. Sagot ito sa hiling ng Pangulo sa kanyang ikalimang sona na palawakin ng income tax exemption at bawasan ang income tax ng milyon-milyong manggagawang Pilipino. Ayon kay Congressman Marcos, layunin
taas sa 350,000 pesos ay hindi na pagbabayarin ng income tax. Mananatili namang tax-exempt ang mga minimum wage earners, kabilang ang kanilang holiday pay, overtime pay, night shift differential at hazard pay. Nakasaad din ang bagong graduated income tax rate para sa mga kikita ng higit sa 350,000 pesos, habang mananatili ang umiiral na tax structure para sa mga mas mataas na income bracket. Naglaw din ang Diyan po, no? panukala ang self-employed Or kahit sa professionals kaliwa at din, para mas madali. income earners na maaari pa rin May isang pumili ng umiiral kasi walang na 8% optional Pwede ito, tax kung pagka qualified. Kaugnay niyan, ipinag-utos ng House Speaker ang agarang pagtalakay sa mga panukalang mag-aalis ng system loss charges sa electric bills at magpapalawak ng income tax exemption para sa mga Pilipino. Nais ding amyendahan ng Electric Sa Power tapat ng mall. Energy Reform Act o EPERA para ipagbawal na ang pagpasa ng system loss charges sa mga consumer. Inatasan na rin ng House Committee on Ways and Means at Committee on Energy na agad simulan ang mga pag-vote para mapabilis ang pagpasa ng mga panukalang ito. Thank you. Ayun po na to. Informal discussions with unfortunately at sa medical leader Sandro ngayong Agosto tatapusin namin itong compensation as well as yung corresponding compensating taxes na ating gagamitin o i-impose or i-adjust para mabawi yung mawawalang pera because of the revenue loss na mangyayari dito. Sa pagtataya ng pamahalaan, maaaring makatipid ng higit kumulang 80 pesos kada buwan ang isang pamilyang gumagamit ng hanggang 200 kilowatt-hours ng kuryente kung aalisin ang system loss charges. Ako, si Mai Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Tutol ang nuclear-free Bataan movement sa mga planong may mga kinalaman sa nuclear energy ng administrasyon. Ayon sa kanila, delikado ang nuclear power sa bansa kaya't dapat abandonahin na ito ng gobyerno. Sabi pa ng grupo, marami ng dokumentaryo na nagpapakita kung gaano kadelikado ang nuclear energy. Karapatan umano ng bawat mamamayan na magkaroon na ligtas na kinabukasan kaya't hindi na dapat itulak ang isang mapanganib, banyaga at outdated na teknolohiya. Samantala, tinirap ng Department of Energy na hindi maapektuhan ang energy supply ng Luzon Grid sa pagpasok ng PAC Silica. Sinabi ng Energy Secretary Sharon Garin na ang supply sa mga bahay at businesses ay magtutuloy-tuloy at hindi maantala. Maaari naman aniyang paraan para mapaandar ang PAC Silica. Aniya, maaari naman silang magtayo ng sariling power plant. Bubuuan nila sila ng isang circular kaugnay dito para matiyak na di maantala ang kuryente lalo na sa Luzon. Pinabatikos ang PAC Silica sa social media dahil sa posibleng epekto nito sa kalikasan at indigenous people. Nilinaw ng Department of Information and Communications Technology o DICT na may makabagong paraan para Yan, so hindi drop na maapaya natin ang sila. tubig Maraming salamat po sa sa mga panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paano po? Secretary Henry